Magandang araw, class! Ating tatalakayin ngayon ay mga kaisipang Asyano sa pagbuo ng imperyo. Pag-aaralan natin dito ang iba't ibang kaisipang Asyano. Narito ang bansang China, Japan at Korea, India, Timog Silangang Asya at Kanlurang Asya. Unahin na natin ang kabihas ng Chino. Ang kabihas ng China ay isa sa pinakamatandang kabihasnan sa daigdig. Tinatawag din natin itong bilang Zhonggu na nangangahulugang gitnang kaharian. Dito, class, sa kabihas ng Chino, meron tayong tinatawag na Sinocentrism, na kung saan ito yung paniniwala ng mga Chino na ang China ay sentro ng daigdig. Pinapaniwalaan din nila na ang kanilang kultura at kabihasnan ang natatangi sa lahat. So, dahil sa paniniwalang ito, para sa mga Chino, ang iba pang mga lahi ay tinatawag nilang mga barbaro. Ang tawag naman natin sa kanilang pinuno o leader ay emperador. Ito ay tinaguring anak ng langit o son of heaven. Namumuno siya sa kapahintulutan ng basbas ng langit o tinatawag nating mandate of heaven. Tawag naman sa pagpupugay ng mga Chino at mga barbaro, tanda ng pagrespeto sa kanilang emperador, ay tinatawag nating koutou, na kung saan ito yung pagyuko ng 3 beses, na kung saan ang noo ay humahalik sa semento. Sa Japan at Korea naman, at ang divine origin ng mga emperador, sa Japan, ito yung pinaniniwalaan ng mga Hapones na ang mga isla nila ay lupa ng mga Diyos sa dahilang nabuo daw ito at isinilang dito ang kanilang Diyos. Tinatawag natin itong divine origin. Ito yung paniniwalang banal ang kanilang pinuno. Ng mga Hapones ay si Amaterasu. Siya ang Diyos ng araw. Tawag naman sa kanilang pinuno o leader ay parehas sa China. Ito ay ang emperador, na kung saan pinaniniwalaan ng mga Hapones na siya ang nagmula kay Amaterasu. Si Jemmu Tenno naman, siya yung kinilala ng mga Hapones bilang emperador. Sa Japan, meron tayong banal na sagisag ng emperador, na kung saan meron tayong 3. Ang alahas, espada at salamin. Sa Korea naman, ayon sa alamat at mito, nagmula ang kanilang pinuno sa kanya, na kung saan siya si Prinsipe Hwanu. Siya ang anak ng Diyos ng kalamitan na si Hwanin. Sa Timog Silangang Asya naman, narito ang pinaniniwalaan nilang sa Timog Silangang Asya, pinaniniwalaan nila ang animismo, na kung saan ito yung katutubong relihiyon ng taga-Timog Silangang Asya. At paniniwala na ang kapaligiran daw ay pinamamahayan ng mga espiritu ng Diyos. At pinaniniwalaan din nila ang sagradong tahanan ng Diyos o espiritu ay nasa matataas na lugar tulad ng bundok. Narito ang mga halimbawa ng mga sagradong bundok sa Timog Silangang Asya. Narito ang bundok Popa sa Cambodia at bundok Apo naman sa Pilipinas. Sa India naman, ang kinikilalang Diyos ay nagmula at nabuo sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng Diyos ng buwan, apoy, araw, hangin, tubig, kayamanan at kamatayan. Kinikilala siya bilang pinakamataas at walang kapantay dahil hindi lamang iisang Diyos ang kanyang taglay. So, ang tawag sa kanya ay Devaraha. Sa Hinduism at Buddhism, ang hari na kinikilala ay bilang tinatawag nilang Chakravartin o hari ng San Sinuko. Naintindihan po ba? Mahusay. Ngayon, si Haring Hasuka ay isa sa halimbawa ng Chakravartin. Isa siya sa mandirigma na tumatalikod sa karahasan at tumatanggap ng suporta sa Buddhism. Sa Cambodia naman, ang halimbawa natin ay si Haring Khmer na si Jayavarman Liay, isang Chakravartin na nasa pagkalinga at proteksyon ni Shiva. Lumaganap sa India ang impluwensya ng Hinduism, Shiva. Kaya lumaganap sa India ang impluwensya ng Hinduism. At panghuli, narito ang Kanlurang Asya at ang kaisipang Islamiko. So dito, class,
Ang nagtatag ng Islam ay si Muhammad, na naging tagapaghatid ng mensahe ni Allah sa sanlibutan. Itinuturing siyang pinunong pangreliyon at politikal. Namatay siya ng walang naatasang kapalit. Kaya nagpa siya ang kanyang mga tagapayong gawing pinuno ng Muslim si Abu Bakar. Ang tawag naman sa tagapagtaguyod ng kanilang pananampalataya ay Kalif. Ito ay kinatawan ni Muhammad sa kalupaan. At ito ay hukom at pinuno ng hukbong sandatahan. At panghuli, ang sistema ng pamahalang itinatag ng mga kalif ay tinatawag nating Caliphate. Ngayon, natapos na tayo sa ating discussion. Ngayon, class, bakit mahalaga ang kaisipang Asyano sa paghubog ng sinaunang kabihasnan sa Asya at sa pagbuo ng pagkakilanlang Asyano? Mahusay, dahil ang kaisipang Asyano ay mahalaga sa paghubog ng sinaunang kabihasnan dahil nagbigay ito ng batayan sa pamumuhay tulad ng sistemang pananampalataya, relihiyon at kultura na nagpatibay sa mga imperyo sa Asya. Ngayon, bago tayo magtapos sa ating talakayin, ay magkakaroon kayo ng assignment na kung saan babasahin nyo ang pahina 123 hanggang 125 para sa ating aralin bukas. Ngayon, goodbye class. Natatapos na tayo sa ating klase.